Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po ay muling nagbabalik ang inyong lingkod at tayo po yung magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Sana po nasa mapayapa at maayos po kayong kalagayan at tayo po yung magumpisa na. Komentuhan po natin mga tambay ay ito pong mga grupo ng Makabayan Black na tinatawag po na mga salot di umano ng bayan. At binatikos po at binabanatan po ang Vice President sa pangunguna po ng Kabataan Party List, mga kababayan, na tinatawag na si Reneco, mga kababayan. At ayon po kay Reneco, ito po daw Vice President ay dapat ma-impeach dahil sa mga dahilan na kanyang sinasabi. Pakinggan po natin ang kanyang mga dahilan, mga kababayan. At syempre, noong mga nakaraan, di ba? Noong nakaraan taon lang po, may mga natsugi ng mga kabataan. Ang itinuturo pong dahilan ay ang party list po na kabataan. Mga natsugi, mga kababayan. Ibang klase itong mga tao na ito. At ito po ang dapat na imbestigahan at mabuwag sa lipunan. Na articulation of grounds saying na yung kanyang death threats, no joke, no joke, ito po ay bahagi ng pwedeng sufficient ground for the continuation of the impeachment proceedings. In this representation's opinion, ang kanyang ding pangongontrata ng pagpatay ng sino man, Pangulo man iyan o ordinaryong mamamayan, ay paglabag din sa tiwala ng publiko. Tatak Duterte talaga, like father, like daughter. Pagpapatuloy ng culture of impunity, kung saan tahasang maaari na lang pwedeng sabihin at aaktuhan no yung gantong klaseng threat to life, no, to Filipino citizens. Na articulation of grounds saying na yung kanyang death threats, no joke, no joke, ito po ay bahagi ng pwedeng sufficient ground for the continuation of the impeachment proceedings. In this representation's opinion, ang kanyang ding pangongontrata ng pagpatay ng sino man, Pangulo man iyan o ordinaryong mamamayan, ay paglabag din sa tiwala ng publiko. Tatak Duterte talaga, like father, like daughter. Pagpapatuloy ng culture of impunity, kung saan tahasang maaari na lang pwedeng sabihin at aaktuhan no yung gantong klaseng threat to life, no, to Filipino. Wala na po kasing kahihiyan ng mga tao na ito eh. Katulad po itong si Kulot, mga babae, ibang klase itong tao na ito. Hindi na nahiya sa sarili. Hindi na po nahiya sa sarili itong Kabataan Party List na si Reneco. Hindi na nahiya, no? Nakanino po ba ang isang damukal na problema ng pagtsugi? Nakanino po ba? Nasa Vice President ba? O nahandyan po sa grupo na makakaliwa? Mahigit 50 taon na po na problema ng bansa ang grupo ng NPA, ang CPP, NPA, NDF. Hiyang-hiya naman po tayo sa pagmumukha nitong kulot na ito. Ngayon, isa daw pong ground yon sa impeachment ng Vice President. Hindi po tanga si Vice President at lalong-lalong hindi tanga mga Pilipino. Nung nakaraang taon lang itinuturo ang grupo at ang sinasabing party list ng kabataan o Kabataan Party List. Sino po tinuturo? Di ba kayo? Doon sa mga kabataan na natsugi, na nasa bundok. Ibang klasika. Kaya nga alam na alam ng Vice President ang mga kalikaw ng mga bitukan ninyo eh. Hindi ba, Reneco? Dahil alam ng Vice President kung sino ang mga salot at problema ng bansa. At isa pa, naidagdag pa ang problema ninyo. Pag naging presidente ang Duterte katulad ng Vice President, napakarami niyong sasagutin sa Vice President pag siya na Pangulo. At napakarami niyong sasagutin sa batas. Bakit? Pati issue ng maleta, kasama rin ang party list mo. Sa issue ng maleta, delivery, yung party list mo, itanong mo kay Manuel. Kay Manuel, kasama si Brosas.
Hindi ba? At siyempre, mawawala ba dyan, mga kababayan, si Franz Castro na convicted ng child abuse? Hindi po ba? Nasa listahan kayo ng maleta. Ibang klase ka ko. Yang party list nyo, yung Makabayan Black. Ibang klase pinaglalaban nyo. Ang pinaglalaban nyo ngayon ay pera-pera na lang. Pera-pera. Wala na kayong kredibilidad. Ang pumapatol na lang sa inyo, yung gumagamit sa inyo. Dahil ginagamit nyo ang pera ng taong bayan. At nagagamit din kayo ng mga masasama na katulad ninyo. Naggagamitan kayo para pare-parehas kayong masasama, di umano. Hindi po ba? Yan po ang uri po ng gobyerno po ngayon sa ating bansa. Kung sino po ang mga pahirap at salot sa bayan, ay sila po ngayong magkakasama at magkakampi. Di umano. Kaya po tayo umaasa, mga kababayan, sa mga ganitong klaseng mga politiko na napakatagal na po na nagpapahirap sa ating bansa. Kaya nga ang ating Vice President ay ginamitan po ng confidential fund itong mga tao na ito. Lalong-lalo po nung siya po ay DepEd Secretary at naging Vice President. Grabe po. Tinutukan niya po yan para malaman niya lahat-lahat sa grupo na yan na nagpapahirap sa ating bansa, lalong-lalo sa ating mga anak, sa ating mga kabataan. Hindi ba natuntun niya yan? Napangalanan niya yung mga yan, na talagang yung grupo na yan, ang ating mga anak ay delikado sa mga grupo na yan, umano, ayon sa Vice President, dahil sa kanyang confidential intel fund. Kaya yung mga tao na yan, katulad po nila, nakasama na rin sila sa pagnanakaw, ayon sa mga soldiers, dahil sila'y nadideliveran ng mga maleta, envelope, at mga bag na punong-puno raw po ng basura na tinatawag na pera, mga kababayan. Kaya itong grupo na ito, panahon na lang po, malapit na. Malapit na natin makamtan ang katarungan sa grupo na ito. Napakatagal na po. Mahigit 50 years na po tayo pinahihirapan ng mga salot na yan, umano. Pati po ang ating mga kababayan, ang ating mga katutubo. Kung ano-ano po pinagagawa po sa atin yan, pati sa ating mga anak. Walang kwenta po ang buhay ng ating mga anak sa mga hayop na yan. Wala. Ganyan po katindi ang mga hayop na yan. Wala pong ginodiyos ang mga hayop na yan, umano, mga kababayan. Kaya po, maiksing-maiksi na po PC na mga yan eh. Pag naging presidente ang vice president, kilala na po sila. Lalo-lalo po itong mga tao na ito. Wala po tayong pakinabang sa mga hayop na yan. Never tayong nakinabang sa mga hayop na yan, mga kababayan. Hindi na tayo nakikinabang, ninanakawan pa tayo, at pinapatay pa ang ating mga anak. Di umano, mga kababayan. Kaya tayo umaasa. Kahit yung sinasabi nga po ng mga iba po nating kababayan na pababagsakin nila ang Vice President at pipilitin nilang bumagsak ang Vice President. Ang lagi po natin sagot dyan, bakit? Isa lang bang Duterte sa ating bansa? Wala bang mga kapatid dyan? Hindi po ba, mga kababayan? Kaya dito po, good luck na lang sa'yo, Kulot. Good luck na lang natin si Kulot, si Reneco. Dahil maiksi na po ang kanilang pisi, mga kababayan. Panahon po ay lumalakad, umuusad po yan. At yan po ang gusto natin mangyari. Napakarami po nila. Marami po sila ipagsusulit. Lalong-lalo po sa ginawa po nila na mahigit 50 years ng kanilang grupo sa ating bansa na isang damukal po. At napakarami pong natsugi ng grupo pong yan. At lalong-lalo po pati sa issue ng korupsyon ay kasama rin sila, umano. Maraming salamat po, mga kababayan. Yan po ang grupo ngayon sa ating bansa na magkakasama. Yung lagi po natin sinasabi, lahat na po ng salot at masasamang mga politiko ay nagsama-sama na po sa panahon po ng binagongang Pilipinas. Di umano. Thank you po, mga kababayan, at ingat-ingat po kayo.
At maraming salamat po sa nakagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy na nagsusubscribe. May mabuhay po kayo. Thank you po. At shoutout din po sa mga nagko-comment, like, and share. Thank you po sa inyo. At shoutout din po at maraming salamat sa nagbibigay po ng tulong. Thank you po kay Mila Yi, kay Tatay Nick ng Canada, Ani Jo, si Jem Aris ng United Arab Emirates, si Eric Hershaw ng Canada, si Kingston ng Hong Kong, Beichi Chiyoko, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Chodorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gayat Shena, si Nancy Lumampaw, Balance Vision TV at si Jesus Valdepena. Thank you po sa inyo. Ingat-ingat po kayo mga kabayan, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po yung dasal at panalangin po natin, tuloy-tuloy lang po ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating dating Pangulo at ang Vice President Sara Duterte at ang ating pong mga soldiers at mga ex-marine ay sana po lagi po tayong maingatan sa kapahamakan. Maraming salamat po sa inyo pong pagdarasal at thank you po at God bless po sa inyo lahat. Muli po mga kabayan, tiis-tiis lang po muna tayo at darating din po ang ating pong hinihintay na katarungan para po sa mga taong ito. Muli po, paalam, bye-bye.